Bakit pinili ni Bea Alonzo ang simpleng kasal sibil kahit wala ang kanilang mga magulang? Maligayang pagbabalik Star Pulse EA Pilipinas, ang iyong paunahing mapagkukunan para sa pinakabago at pinakamainit na balita sa libangan sa bansa. Kung bago ka rito, huwag kalimutang pindutin ang like button, subscribe, at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga trending na balita. Naisip mo na ba ang isa sa mga pinakamalaking bituin sa showbiz sa Pilipinas na magpapakasal ng walang ingranding seremonya sa simbahan, daan-daang bisita, o isang marangyang salu-salo? Iyan mismo ang nangyari nang ikasal ang aktres na si Bea Alonzo sa negosyanteng si Vincent Co sa isang tahimik at intimate civil wedding. Ngunit isang detalye ang mas ikinagulat ng maraming tagahanga. Wala ang mga magulang ni Bea o iba pang miyembro ng pamilya sa seremonya. Bakit nagpa siya ang magkasintahan na panatilihin itong simple? Mayroon bang mas malalim na dahilan sa likod nito? At bakit napakaraming tao ang pumupuri sa kanilang desisyon online? Pag-usapan natin ang lahat ng ating nalalaman. Iyan ay kasalang sibil. Noong Hulyo 13, 2026, opisyal na naging mag-asawa sina Bea Alonzo at Vincent Co sa isang sibil na seremonya na ginanap sa Makati City Hall. Ang kasal ay pinangunahan ni Makati Mayor Nancy Binay na naging opisyal ngunit kahanga-hanga ang okasyon. Mahinahon. Sa halip na mag-imbita ng daan-daang bisita, iniulat na pinili ng magkasintahan na ipagdiwang ang mahalagang pangyayari kasama lamang ang isang maliit na bilog ng malalapit na kaibigan. Walang malalaking bulaklak na inayos. Walang listahan ng mga bisitang puno ng mga kilalang tao. Walang marangyang ballroom reception. Walang marangyang kasal. 2 tao lamang ang gumagawa ng panghabang buhay na pangako sa harap ng mga pinakamalapit sa kanila. Sa mundo ngayon kung saan ang mga kasalan ng mga kilalang tao ay kadalasang nangingibabaw sa mga headline sa loob ng ilang linggo, ang desisyon ni Bea at Vincent ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Iyan ay kawalan ng pamilya. Isa sa mga pinakamalaking pinag-usapang punto tungkol sa kasal ay ang wala ang mga magulang at miyembro ng pamilya ni Bea sa seremonya. Natural lamang, humantong ito sa maraming tanong mula sa mga tagahanga online. Gayunpaman, sa ngayon, walang opisyal na pahayag na nagmumungkahi ng anumang alitan o hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Bea at ng kanyang pamilya. Naniniwala ang maraming tagamasid na gusto lamang ng magkasintahan ng isang napaka-pribadong seremonya. Itinuro ng iba na ang mga kasalang sibil ay kadalasang sadyang pinananatiling intimate na may mas malalaking selebrasyon na nagaganap mamaya. Kung walang kumpirmasyon mula kina Bea o Vincent, hindi patas na mag-isip-isip ng lampas sa katotohanan. Ang sigurado ay ang kasal ay sumasalamin sa pagnanais ng magkasintahan para sa privacy at pagiging simple. Reakto ng Eye tagahanga. Mabilis na napuno ng mga reaksyon ang social media. Maraming tagahanga ang bumati sa bagong kasal habang nagpahayag ng paghanga sa kung gaano kadali ang seremonya. Sinabi pa ng ilang netizen na umaasa silang magiging mas karaniwan ang ganitong uri ng kasal. Isang komento online ang perpektong nakakuha ng sentimiento. Sinabi ng nagkomento na umaasa silang ang kasal ni Bea at Vincent ay magbibigay inspirasyon sa isang trend, lalo na sa mga Pilipino na nakakaramdam ng pressure na gumastos ng napakalaking halaga ng pera sa mga kasal. Pabiro na idinagdag ng komento. Sawa na ako sa mga ingranding kasal na yon. Bagamat nakasulat ng pabiro, ang mensahe ay sumasalamin sa isang lumalaking pag-uusap. Maraming magkasintahan ngayon ang nahaharap sa matinding pinansyal na pressure kapag nagpaplano ng mga kasal. Ang ilan ay nanghihiram pa ng malaking halaga ng pera para lamang matugunan ang mga inaasahan. Dahil dito, ang simpleng seremonya ni Bea at Vincent ay umalinggaw sa maraming tao. Iyan ay lumalaking nifyes ng avid simpleng kasal. Sa nakalipas na ilang taon, mas maraming magkasintahan sa buong mundo ang nagsimulang pumili ng mga intimate na selebrasyon kaysa sa mga mamahaling kaganapan. Sa halip na tumuon sa mga mararangyang lugar at masalimuot na dekorasyon, marami na ngayon ang inuuna kung ano talaga ang kasal kumakatawan sa pangako sa pagitan ng 2 tao. Ang mga kasalang sibil ay lalong naging popular dahil pinapayagan nito ang mga magkasintahan na magdiwang ng walang stress sa pag-organisa ng malalaking kaganapan. Sa halip na gumastos ng malaking halaga sa isang araw, mas gusto ng marami ang mamuhunan sa kanilang kinabukasan ng magkasama. Maging pagbili ng bahay, pagsisimula ng negosyo, paglalakbay, o simpleng pagbuo ng seguridad sa pananalapi.
Para sa mga magkasintahang ito, ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa laki ng handaan. Sinusukat ito sa lakas ng relasyon. Isang paghahanda ng kulturang Naalala ng ilang tagahanga ang sikat na wakas mula sa pelikulang Sex and the City. Matapos ang lahat ng drama na nakapalibot sa marangyang mga plano sa kasal ni Big at Carrie, kalaunan ay pinili ng magkasintahan ang isang bagay na mas simple. Nagpakasal sila sa City Hall na sinundan ng isang nakaka-relax na pagdiriwang kasama lamang ang mga taong pinakamahalaga. Ang paghahambing ay hindi tungkol sa pagkopya ng isang pelikula. Sa halip, itinatampok nito ang isang walang kupas na ideya. Minsan ang pinakasimpleng mga pagdiriwang ay nagiging pinakamakahulugang mga alaala. Bakit ba ni kwentong ay kiloy lay connection SNADA? Ang mga kasalang tanyag ay kadalasang nagpapakita ng karangyaan, mga damit na may disenyo, maluhong mga lugar, at mga di malilimutang pagtatanghal. Walang masama sa pagdiriwang sa isang engrandeng paraan kung iyon ang tunay na gusto ng magkasintahan. Ngunit ipinaalala ni Bea Alonzo at Vincent Ko sa lahat na hindi lang isa ang tamang paraan ng pagpapakasal. Ang ilan ay nangangarap ng mga kasalang katedral. Ang iba naman ay nangangarap ng mga seremonya sa dalampasigan. Ang ilan ay gusto ng mga kasalang pangdestinasyon. Ang iba naman ay lubos na masaya sa pagpirma ng mga papeles ng kasal sa City Hall na napapalibutan lamang ng ilang mga mahal sa buhay. Ang bawat kwento ng pag-ibig ay magkakaiba. At ang bawat magkasintahan ay nararapat na magdiwang ayon sa kung ano ang nararapat para sa kanila. Paggalang essay pribasya. Bilang mga pampublikong figura, alam ni Bea at Vincent na natural na magiging mausisa ang mga tagahanga. Gayunpaman, mahalagang igalang ang privacy ng magkasintahan tungkol sa mga personal na bagay tungkol sa pamilya maliban kung pipiliin nilang ibahagi ang kanilang mga sarili. Sa ngayon, ang nakumpirma na sa publiko ay diretsyo. Nagpakasal sila. Ang seremonya ay naging intimate. Si Mayor Nancy Binay ang namuno sa kasal. Nasaksihan ng malalapit na kaibigan ang okasyon. At ang bagong kasal ay nagsimula ng isang bagong kabanata ng magkasama. Muli, binabati namin si Bea Alonzo at Vincent Ko sa kanilang kasal. Nangangarap ka man ng isang engrandeng pagdiriwang o isang simpleng seremonyang sibil, ang tunay na mahalaga ay ang pagmamahal, respeto, at pangakong pinagsasaluhan ng dalawang tao. Ngayon, nais naming marinig mula sa iyo. Mas gusto mo ba ang isang marangyang kasal o isang simpleng kasal sa City Hall? Ibahagi ang iyong mga saloobin ng may paggalang sa mga komento sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang update na ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at on ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga pinakabagong balita sa entertainment sa Pilipinas at mga update sa mga celebrity. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.